Ganon din yung mga supporters nila. Mula sa pagiging maisog, naging iyakin. Nagiyakan po yung mga DDS, yung mga vloggers. Yan kasi, tigilan ninyo yung mga drama ninyo kasi hindi man kayo mga mga artista, mga aktor. Nauli tuloy. Kaya ninyo si Ipe na nang isakay sa eroplano, i-arrest si Digong, talagang umiyak. May yinakap pa po si Badoy yata yung yinakap. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna tayo mga kababayan before tayo sumabak sa mga nakaka-stress na mga topics. Pero relax lang po tayo. Maayos man si Digong po. Maayos na siya doon sa ICC. Buti tahimik na siya at wala na kayong marinig na pagmumura. Ang maririnig na lang po ninyo na nagmumura yung mga vloggers niya rito. Pero malapit na pong isunod kay Digong kasi may case build up na po sa kanila yung NBI. Ayaw kasi ninyong tumino. Itong joke mga kababayan padala ni Ted Almarines. Yung mag-ama, yung tatay sa kayong anak na lalaki, nag-uusap sila nang biglang mapansin ng tatay. May pasa yung anak, may pasa sa mukha, parang yung hinampas na pulis, hinampas sa ulo ni Hanilet. Nagkabukol sa ulo, pero pinatawad na si Hanilet ng SWAT. Okay lang niya yon. Kita ninyo ang pagkakaiba ng pulis ngayon. Mabait ang pulis ngayon. Hindi tulad ng panahon ni Bato. May order kasing kill. O ngayon, sabi ng tatay, bakit anak may ka? May pasa ka sa mukha? Sabi ng anak na lalaki, nakipag-away po ako. Sabi ng tatay na konsentidor, astig. Nakipag-away. Parang si Digong. Mahilig sa away. So sino niya yung nakaaway mo? Sabi ng anak na lalaki, si Tomas po, yung tambayan niya dyan sa tindahan. Sabi ng tatay na konsentidor, tara, race back tayo. Sabi ng anak, wag na dad, nakipag-break na ako sa kanya. Wag na daw race backan yung si Tomas na tambay sa tindahan kasi anyway, break na daw sila. Confirm. Ginawa ng tatay po, dinobli yung pasa sa mukha. Nakipag-break na kay Tomas yung anak niyang lalaki. Hindi man pala lalaki, Rustom pala. Sino niyang Rustom? Basta Rustom. Matik na po. 200. Padala mo na lang yung yung GCash number mo. Kasama ka na rin sa monthly draw. 5,000 yung price natin sa monthly draw. Yung hindi mabobonot, qualified pa sa grand draw. Sa December, 10,000 pesos yung cash prize. Ngayon, balik tayo mga kababayan dito sa ating seryosong kwento. Kasi sabi dito sa balita, drama lang daw po yung ginawa ni Digong na nagpa-picture na naka-oxygen kasi yung oxygen niya hindi man nakakabit. Yan sabi dito sa balita. Sabi ko sa inyo mga kababayan, puno ng drama. Biglang naging dramatic actor mga kababayan si Digong. Para lang mga kababayan, ang objective nila madala sa ospital. May ibang agenda po para hindi po mailarga papuntang ICC. Hindi lumusot. Hindi nakadraw mga kababayan yung drama. Di lumusot kay General Torre. Iastig po si General Torre. Nagakuha ng katapat po si Digong. Yan sabi dito sa balita ng saan ba to? Politico News. Drama lang. Sabi ni John B. Crimolia, DILG Secretary, yung oxygen anya ni Digong was not connected to tank. Tama oh. Nagpa-picture lang po.
mga kababayan, para gamitin nila sa propaganda. Kasi nang mailipat po sa eroplano, naka-D4 si Digong. Sarap ng buhay, malakas pa sa kalabaw po. Wala man siyang oxygen. Wala man nakalagay dito tulad dito sa picture mo po. Yan si Digong oh. Naka-D4. Pagkatapos nagpakalat po, before na isakay sa eroplano, nagpakalat ng video, nagpakalat ng picture na naka-oxygen. Hindi masyado mga kababayan na plano, nagmamadali kasi for pictorial man lang pala. Hindi man nakakabit sa tangke. Booking tuloy yung drama, mga kababayan. Yan o. Kaya sabi dito sa balita, former President Rodrigo Duterte may have been feigning weakness when he was photographed inside the holding area of Villamor Air Base using an oxygen tube that was not actually connected to a tank, sabi po ni Interior Secretary John Vic Rimulya. Sa interview po ng Billionaire News Channel ni Pinky Webb kahapon, sabi po ni John Vic Rimulya, the widely circulated photo shared by Senator Bongo demonstrate the former president's flair for dramatics. Mula sa aksyon to drama. Ganon din yung mga supporters nila. Mula sa pagiging maisog, naging iyakin. Nagiyakan po yung mga DDS, yung mga vloggers. Yan kasi, tigilan ninyo yung mga drama ninyo kasi hindi man kayo mga artista, mga aktor. Nauli tuloy. Ayan ninyo si Ipe na nang isakay sa eroplano, i-arrest si Digong, talagang umiyak. May yinakap pa po si Badoy yata yung yinakap. Madali lang yon kay Ipe yung pagdrama. Kasi artista po eh. Pero si Digong po, hindi bagay yung ganyang drama. Nahalata tuloy na for lang po, para lang sa picture-picture, para gamitin na propaganda, na ino-oppress, hinaras, ibaliktad po yung lumabas, ang nangbuli po, at nanghampas, si Anilet. Ang nambuli si Digong, pinagbantaan si General Torre. Trinetin daw siya, sabi doon sa press briefing ni Yusek, Attorney Claire Castro kahapon. You see? Pero hindi po nagpatinag si General Torre. A real hero mga kababayan at talagang maisog. Maisog siya pero hindi siya mayabang. Kita ninyo? Ganon yung ating mga pulis ngayon sa Marcos administration. Hindi yung during the time ni Digong sa pamumuno ni Bato. Naging killing machine po yung PNP. Kaya ngayon, na-redeem. Gumanda yung imahe, mga kababayan ng PNP ngayon, sa Marcos administration. Kasi sa paglaban sa krimen, bloodless po. Paglaban sa droga. O dito naman po sa pag-arrest, walang nasaktan po. Nasaktan pa po yung SWAT. Inampas sa ulo ni Hanilet. Pero tingnan ninyo, pinatawad ng polis. Kasama niya yan sa hazard, sa risk. Sabi ng babaeng polis na nagkabukol dito po sa ulo. Kaya sabi po dito ni John Vic Rimulya, if you really look at the picture the tube is not attached to the tank. They have a certain flair for theatrics. We know media coverage would have inflamed the situation. So I think keeping silent worked out better. Ihanda po yung PNP sa lahat ng eventualities. Kasi po yung mga police nagpaka-body cam po. So documented lahat. Kitang-kita kung sino yung mga recorded, mga tao sa palibot, sa paligid. Kaya lahat ng narrative nila natunaw. Yung mga videos mga kababayan na pinapa-viral nila, walang kumagat na pinapalabas, kawawa yung mga Duterte. Baliktad po Mas kawawa mga kababayan yung ating mga mamamayang Filipino, yung mga victims po ng EJK sa panahon niya, kaysa ngayon
sa panahon ng Marcos administration, above board ang mga operations ng PNP. At nakita natin the other day, doon mismo sa pag-serve ng arrest warrant kay Digong. Di ba, mga kababayan? Gusto sana nilang gatungan kasi, mga kababayan, yung ating mga mamamayan Filipino. Wala. Lahat ng pinapakalat nilang fake news, mga kababayan, hindi umubra, basag agad. Napafact-check agad, mga kababayan. Yung last attempt nga po, nasa ICC na, trinay ni Mijaldea, gatungan yung publiko na gustong palabasin, nawawala si Digong kasi kinidnap. Labas agad po ng statement yung ICC. Nandito niya sa amin. Ito yung inalabas ka hapon, mga kababayan, kagabi ng ICC. Following former Executive Secretary Salvador Mijaldea claim that ex-President Duterte is nowhere to be found at the ICC prison facility, ICC spokesperson Fadi El Abdallah told reporters kahapon that Duterte has been admitted as a detainee at Esquibiningin. The medical check-up on Duterte upon arrival at The Hague was just a standard procedure niya for all suspects under ICC custody. We recall the importance of respecting the integrity on the judicial process. So hawak po, mga kababayan. At ngayon nga, first day ng pre-trial meeting para sa kanya. Ilalay po. Ayan yung mga judges, mga kababayan. So mamaya, mga kababayan, yung pre-trial sa kanya. So abangan natin yung development po. At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.